Good evening, Father Jojo. Thank God it's Friday. Ako, Yes. diba? Pagka TIF na, pag
Friday talagang verbum day. Yes, Verbum Day tayo At ngayon. nakakatuwa, Father. Lumalaki Oo. ang ating grupo. Kala ko lumalaki ka na eh. Ay, sabay ng paglaki ko, ang pagdami ng ating grupo. Diba? Nakakasaya, nakakatuwa na Mhm. hindi lang tayo, dati nag-umpisa tayo ng 3, 4, Mhm. tapos ngayon, Father, ang housemates natin madami. Kaya, Mhm. kaya talagang nakaka-inspire na ipagpatuloy pa natin, tuloy-tuloy pa natin, kasi mas marami tayong nasasama, mas marami tayong Yes. nakakachismisan. Ay, ganoon. So, hindi kwentuhan, chismisan. Oo. Syempre, sana habang dumali kasama natin dito, dumarami rin yung ating mga nakasama online. Yes. At dahil nabanggit mo yan, yung mga nanonood po sa amin ngayon, paki-comment po kung saan kayo nanonood para malaman namin ni Father, lumalaki na ba talaga yung inaabot natin dito sa verbum natin? By the way, shout out sa atin sa ating social media partners sa TV Maria, Father Roy Belien, si Miss Sharon Isla, si Kat Diaz, dyan sa mga taga TV Maria. And si Tia B na naoperahan daw, get well soon, Uy. Tia B. No? Para mapanood ka ulit namin sa Kape at Kampay. Ganun din, syempre, sa ating mga taga Bicol, ang RBN Plus, sana po ay payapa sa inyo dyan, hindi maulan. Kasi dito sa atin, medyo maambon ngayon, no, Father? Mhm. Ganun din, siyempre, ang Sandigan, ang social media arm ng Diocese of Malolos sa pangunguna ni Bishop Dennis Villaro at pamumuno naman ni Father Franz Dison. Yan. So, Tama. Ako naman, babatiin ko po si Mayor. Kasi hindi ko binabati nung kasama ko eh. Anniversary nila kahapon. Pero hindi binabati. Oh, grabe. kahapon yun, nabati ko na. So dapat hindi nababatiin online? Nabati, na-post ko na. Nag-comment na nga silang lahat na nandito nanonood. So, binabati ko po, ayan, si Mayor, tapos binabati ko po, syempre, yung bukod po sa aking pamilya rin, o si Mayor, pamilya niya eh. So, binabati ko po si Mami, si Daddy, si Janice, si Jing, at si Kuya Jing. Tapos po, wala po kami sa J eh. No po? No? So, tapos po ay binabati ko rin po yung aming mga kabataan, no? Mga kabataan na ngayon po ay abalang-abala kasama si Father Divino sa kanilang pag-aayos, Yes. paghahanda para sa ating Parade of Saints sa darating na linggo. Linggo. Yan. Ganun din, Father, batiin na rin natin, syempre, ang ating mga social media partners din natin, ang Religious of the Divine Word na pinamumunuan ni Mother Angie Tamaken. Hello po and good evening sa inyo. Syempre, sa inyo ring mga pinapastulan ang Diocesan Biblical Apostolate. Yan. Siyempre, kasama ang mga Religious of the Divine Word. Nariyan po sina Mother Angie Tamaken na siyang namumuno doon at yung kanya pong council. Yes. No? At ganun din, syempre, yung mga teacher, mga paska, ang katikista, no, na hawak naman ng Religious Catechist of Mary sa pamumuno naman ni Mother Cecil Capiral. Magandang gabi po sa ating lahat. Nako, Father, magandang topic ngayon. Tinanong ko kanina. Di ba tinanong ni Father Divino kanina, ano daw yung topic? Shout out, Father Divino. Tapos sabi, maganda pala topic nyo ngayon. Pag-uulianin daw. Oo. Kaya alam ko marami mag-share dito tungkol dun eh. Hindi naman. May solusyon na. Oo, may shinare. Sige may nga. Shinare. Lalaman natin mamaya. Mamaya i-share sa atin kung ano yung solusyon para makaiwas sa pagkalimot. Secret pa si Ma'am Jo. Sinabi ni Doktora proven. Kaya ayaw nang i-secret ni Ma'am Jo. Si Ma'am Jo ang magde-demonstrate kung ano yung sinabi sa kanya ni Doktora. Ayan. Siguro bago natin simulan, Father, kasama rin kasi natin ang ating mga seminarista. Bago natin simulan ang ating programa, sama-sama po muna tayong manalangin. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Tayo ay tumawag sa Ama. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naming pagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong binigay mo upang kami ay matipon upang magmanig at sundin ng iyong verbo mo, iyong salita. Sana, Panginoon, sa gabing ito,
kaming unawain at nang maisabuhay namin ang mga dapat naming malaman sa aming pag-uusapan upang hindi lamang ito manatili sa kwartong ito, ang mga tahanan, kundi maibahagi din namin ito sa iba. Ganon din, Panginoon, samahan mo kami upang hindi kami makalimot na ikaw lamang ang aming kakapitan, ikaw ang aming pag-asa at palaging susundan at ang tinig mo ang aming laging pinapakinggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, ano nga ba yung tatayo? Grabe, nakakalimot agad. agad. Paglimot. Yan. Mm. Kasi nung isang linggo, Mm. alaala. So yung ngayon, medyo halos kabaligtaran noon. Kadalasan kasi, di ba, kapag hindi mo naalala, nalimutan mo yon. Pag nalimutan mo, ipapaalala sa iyo. Tama. Mm-hmm. So dapat laging may itong programa natin niya actually gabi-gabi, not gabi-gabi but every Friday, nagiging paalala din ito sa mga nakakalimot. Mm-hmm. No. Yes, no. 'Di ba? Nabanggit nga ako noong nakalipas na linggo, 'di ba? Sabi ko nga, sabi nga ron hindi man kita laging naalala, pero hindi kita nalilimutan. Napakagaling nung sinabi mo nga na yun eh. Napakagandang mabulaklak masyado. Hindi Mabulaklak. hindi man lagi naalala pero Sana chicharon. di ba? Hindi man kita lagi naalala pero hindi kita nalilimutan. Di ba? Kasi minsan, pag nalilibang tayo sa ibang bagay, di mo naman talaga naalala yung iba. No? Pero, maliwanag yun sa'yo, kahit saan ka magpunta, dala-dala mo siya sa'yo. Sa katauhan mo. Dahil may mga bagay talagang hindi dapat nalilimutan. Kasi pag yun nalimutan mo, away. Ay, gaya ng anniversary, tapos hindi pa binati kanina online. Binati ko na po kasi kahapon. Pati nga sila nakibati. Oo nga, iba yun. May program tayo ngayon, pagka ganun, di mo nababatiin? Mayor, di ko sinabi sa ating dalawa, Mayor. Happy 25, di ba? So, natatawa nga ako, sabi ko, dati, naaalala ko, hindi ko nalimutan. Pag nagde-date kami, nanood kami, kumain sa labas, nanood sine. Ang date namin grocery na lang. So, nakita ko nga kahapon Buti nga, hindi pharmacy. Ano mas gusto mo sa dalawa? Grocery na lang. Saka na tayo mag-pharmacy date. Yeah. So, Father, saan natin unang pagninilayan yung salitang paglimot sa Biblia? Ay, maganda to. Relate na relate yung marami rito. Ayan. Oo, na kayo sumama doon, kayong dalawa riyan, No? Relate yung ating mga kababaihan. No? So, tingnan nga natin to. May binabanggit po sa atin doon sa aklat ni Propeta Jeremias. No? At makikita po natin yon sa ika-32 talata ng ikalawang kabanata ng kanyang aklat. Babasahin po sa atin ni Seminarian Christopher. Malilimutan ba ng dalaga ang kanyang mga alahas o ng babae kakasal ang kanyang damit pangkasal? Yan, Father. Yan, o diba? Malilimutan daw ba? Ayan ano, liwanag yan Ikaw, napansin mo ba yan sa anak mo dalaga? Alin? Ayan. Sabi, malilimutan daw ba nung dalaga yung kanyang mga abubot. Yung mga, ano tawag natin doon yan? Di ba yung mga kasama yan sa mga parang kikaykit yung tawag ng iba ron, mga ganyan. Yung mga abubot nila, mga lalagay ng mga ras, mga ganyan, ikaw. Tapos minsan, meron pa ngayon, yung pili nyo nun. Alin? Nalala mo yan, yung Ay! mga charms, di ba? Oo. Father, di ba sabi ko siya, tawag daw doon, spookies. Ano yan? Spookies. Spooky. Para namang yan, Halloween. Ewan ko Yun ang narinig ko Pero dati Oo. bago mauso yung nakalimutan yung mga abubot, cellphone lang ang hindi kinakalimutan ng mga tao. Ngayon, lahat bit-bit na. Oo naman. Siyempre, pagka cellphone nga kasama battery pack, kasama charger, no? Cellphone pa lang yun, Ito matindi, Father. Yung kapitbahay namin,
talagang nadinig ko, sinisip, yung wipes ba ng pang-aso, nadala mo na. O may diaper na, may wipes pa, magmamal yata sila may dala-dala sila. Oo nga, di ba? Isipin mo nga yun. Pati sa aso. Mm-mm. Pero buti na lang, hindi nila nakalimutan yung anak nila. Ganun. Huli nga lang sumakay sa sasakyan yung anak nila, pero nakita ko, kasama naman nila. Oo nga, pero meron ako naalala kwentong ganyan sa binyag. O ano naman sa binyag? O sa binyag, kasi napakaraming inihahanda sa binyag Mhm. Kaya raw bago umalis ng bahay, nagtanong daw yung magulang. Yung yung handa mamaya, nakakaya sa mga bisita, kahit sa ba? Okay na raw. Sige. Tapos, yung photographer mamaya, baka mamaya mawalan tayo na souvenir na picture. Oh. Okay na raw. Yung mga souvenir, ibibigay doon sa mga bisita, okay na ba? Okay na daw. Yung mga linong at ninang, na-follow up nyo ba? Pupunta ha? Okay na po. Yun pong yung damit pambinyag, tsaka yung yung kandilang pambinyag, baka rin malimutan, hanapin ni Father mamaya. Diba? Ready na raw lahat. Ready na po. Sabihin nyo ha, kaya may nalimutan dyan, nagpunta ng simbahan. Okay. At sila ay nagmamadali doon Para hindi hanggang, mali. mali. Pero hindi natuloy binyag. Bakit? Nakakalimutan lang, baby. Ready na lahat yung baby na makakalimutan. Yun pa naman ang mahalaga, yung bata. Oo, so iwanan yung baby. Kaya di natuloy kasal. Yung yung binyag. Kaya kailangan huwag talagang kinalilimutan. At huwag mong kalilimutan yung pinakamahalaga. Ito, Father, hindi Yes. ko malilimutan. Alin naman yun? Hindi na naman sila busy sa funeraria. Oo? Hello. Sorry. Hello po. Pataga sa Pasay. Nanonood daw kasi sila sabi ni Sister Gina. Blessed evening po. We're watching from Santa Clara. Nakita ko to mukhang busy. Hindi na naman sila busy doon sa Santa Clara. Hello daw po. Shout out sa Santa Clara Catholic Charismatic Community ng Pasay. Magandang gabi din kay Brother Ruperto Bautista, tatay ni Father Biel. Good evening. At syempre sa Council 4627 ng Knights of Columbus dyan. May nag-add sa akin. Pinalitan yung pangalan dahil ayaw na siguro niyang tinatawag natin siyang ganun. Ito na yung pangalan niya. Pero Wala hindi sila ba? Hindi Sigaw niya, Opel pa din to. Ay, ganon. Pinalitan lang yung pangalan niya. Pero si Tita Opel pa rin to. Good evening. Shout out si Tita Opel. Babatiin ko pa lang meron pala dyan Yun na iba na yung pangalan. Shout Iba na yung pangalan. Hello daw mga ka-verbo. Mamaya share ko sa inyo kung yung pangalan niya. Ay, syempre, yung isa pa, si Doña Mel. Hello! Nandiyan na rin. At si Ana Maria Costa watching from, ito mahaba-haba, Parish of Nuestro Señor Jesucristo and the Diocesan Shrine ng St. Andrew Lolomboy. Hello, Yes. Lumboy. Hello rin kay Father Rico Trinidad. Ayan. At si Carmelita Bernardo watching from ina ng laging Saktolo sa Hagunoy, sa San Pedro. San Pedro Hagunoy. Hello po sa good inyo. evening po sa inyo. At ganun din kay Ma'am Melma Juanites de la Cruz. Good evening po. At kay Lucille Silverio. Hello po. Kay Erce De Leon, Eric Manipis at Miguel Santiago. Ayan. Yan. Siyempre, kanina rin po ay nais kong batiin yung mga na kasama ko mula kanina. Kung schedule kanina. Una, binabati ko pa nasa jail. Kaya lang din lang tayo mapapanood. At legionaries na nakasama ko po kanina sa aming pagdalaw doon. Tapos nagkaroon din po ako ng nakasama ko po sina Joyce Eugenio. Nagpunta po ako sa kanila, ng kanyang kapatid. Tapos po ay pagbati rin po sa kina Elaika at sa kanyang nanay Edith. At nais ko pong batiin din yung ikinasal kanina si Sister Rizalina sa kanila pong kasal. Kasama po yung ating mga katekista. Yun. Po. Okay. So ayan. Hindi Okay tayo kasi binabanggit yung kasal dito Alimot talaga dun sa ating mga friends na nanonood sa atin. Kaya yung mga bagay na yan, Father, talagang hindi malilimutan. Lalo na nabanggit mo yung sa kasal.
Mhm. Di ba ano nga sabi nga nila, sa ikakasal sa lalaki at babae, ang mas laging nag-iisip at hindi nakakalimot ng mga bagay yung mga babae. Yung Oo. ikakasal na babae. Yung lalaki, assignment man, lumitaw na lang sa araw ng kasal. Wala na, Mm. yun lang. O bakit ka natatawa? Wala. Kasi talaga assignment lang yun na yun lang. Oh, yun na. Lilitaw lang Pati doon. pagbibihis sa kanya bago punta sa kasal, bahala pa rin yung bride doon. Sa experience ko, kasi hindi ako yung namili na susuotin ko eh. Talaga naman. Siya, si Mayor. Diba? Sa namili na isusuot mo. Siya namili. Pati yung... Siya rin ang namili ng menu doon sa kasal niyo. Siya din. Siya rin ang namili ng motif. Oo, kasi gusto ko motif black eh. Ayaw niya. Ayaw niya. Oo, kasi bakit pinagluluksa mo ba talaga yung araw ng kasal niya? Hindi. Maganda lang tingnan yung black. Nililinaw ko lang naman mahirap na yun. Baka kaya hindi mo malimutan kasi nung araw na yun, nun ka rin namatay. Hindi. Doon nga ako nabuhay. Ikaw talaga. Mother, baka hindi na ako makauwi mamaya. Nakauwi ka. Sayang namin. At least naka 25 years na kayo. Milestone na yun. Ang sabi ko sa post ko, Yung milestone ang mo. sabi ko sa kanya, and I want more. Ikaw parang hindi na ako magkakamore. Hindi, yung milestone mo kasi magiging tombstone na rin. Piniperiod mo. Talaga. Anyway, sige. Ituloy pa natin. Sige, maganda to eh. Maganda talaga. Oo, para lalo hindi natin Ay, malimutan. gusto mo lang yata ibahin yung usapan natin eh. Hindi. Kasi ang program natin, Bare Boom. Hmm. Hindi naman buhay ni Pip ang pinag-uusapan dito. Bare Boom. Kasama salita sa buhay ko nga eh. Buhay kasama natin ka eh. lahat. Edi, Sige, tuloy mo na. sige. Edi tanongin natin kung meron pa pong iba dyan na mga may asawa na nakaka-relate sa buhay ng Kuya Pip. Wait ko, si Kuya Oyet, tsaka yung asawa na si Ate Michelle. Hello po dyan sa inyo sa Milan, ha? Di ba? Di ba? Sige po. Sabi naman niya, pagbibigyan ko po minsan, no? Hello po. So, ano po babasahin ngayon yung isa pang binabanggit sa atin do sa isang aklat ng propeta, si Propeta Isaias, no? Oo. Ngayon babasahin natin ka-43 kabanata. Tapos babasahin po sa atin ni Brother Daniel ay yung ika-18 hanggang ika-19 na talata. Ito ang sinabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, gagawa ako ng isang bagong bagay. Nagaganap na ito, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Yan, maliwanag yan ha. Ang sabi, yung nangyari raw dati, noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin mo na ngayon. Dilimutin na? Limutin na. Kasi minsan ang hilig nating maghalukay eh. Naalala nyo minsan may sinabi rin ako tungkol dyan. Yung sabi, yun daw ang kanyang misis usapang misis yata ulit again. No? Yung misis daw niya nag-historical. Basta wala ka nun, kaya gusto mo nun. Gusto mo makichismis talaga. Kaya sabi ko, hindi chismisan lang talaga. Hindi chismis. Ituloy mo na Nabanggit ko yung Bible. ituloy mo na yung chismis Oo, yun sabi ko. asawa na yan. Oo nga kasi mahilig daw may historical eh. Di ba? Tapos after historical, nag-historical. Hindi kasi nga, sabi mo nakakahiyan sabihin yan sa iba. Hysterical yun, hindi historical. No? Tapos sabi raw sa kanya, hindi talaga historical talaga yan. Kasi yung katagal-tagal na namin ginawa yung tagal-tagal ko nang nagawa, hanggang ngayon hindi niya malimutan. Pilit pa rin hinahalukay. Historical. Ganun kaya sila? Ha? Ganun din kaya housemates natin? Malamang. Historical? Historical yun Di ba? Kasi mga taga-Pandi, dapat maintindihan mo yon. Dahil? Kasi kami nasa bayan ng kasaysayan. Historical kami. Maraming kwento. Oo naman, di ba? So yan, so pinapakita sa atin dyan. Pero sabi sa atin dito, yun doon nakalipas, limutin na.
Yes, actually, in one way, Father, dapat din naman. Kasi kung hindi mo lilimutin yung mga bagay na hindi naman masaya balikan, mga bagay na pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan, yun talaga'y dapat limutin para makamove on ka na. Kasi kung lagi ka nakaangkla doon sa past, mahihirapan kang mag-move forward, di ba? At yun nga yung sinasabi natin na since nasa past na yon, wala naman tayong mata sa likod ng ating mga lagi pa nating balik-balikan. Yun ay kumbaga, di ba sabi nga nila, ang pagmamaneho ng kotse, kaya mas malaki yung salamin dahil mas dapat mong tuunan ng pansin yung sa harap. Yung sa rear view mirror, maliit lang. Kasi gagawin mo lang siyang basihan. Sasagutin kita dyan. O bakit? Driver po kayo. Pasahero ko, nakatingin ako sa likod. Kasi yung nalampasan, mabilis nyo kasi mag-drive, di ko nakita. Mas mabilis ka kaya mag-drive sa akin, Father. Wow! Hindi, loko lang. Pero totoo yan, So, binabanggit po sa atin, dapat yung titingnan natin, yung hinaharap. No? At yung present. Tama rin. So, yan po, binabanggit natin na yung sabi ng Panginoon, sipin mo ngayon, bakit ililibing sa limot yung nakalipas? Dahil sabi sa atin dito, may nagawa ang dapat daw tingnan ito. Masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay. Bagong bagay. Hindi ganun tayo, di ba? Kung ano yung bago, yun yung tinitingnan natin. Amen. Di ba? Kasi ganun sabi, may bago rito. O ayan, hindi ba kung tutusin, ganun nga yung Marites Ano nga yung latest. Di ba? So kasi pagka sinabi niya ni lumang balita na, lalangawin ka. Dapat yung bago ang sasabihin mo. Didi? Binabalikan yung lumang balita kasi chismis pa din. Depende. Lalo na kung may update yung luma. Latest pa rin yun. Di ba? So, yun yung sinasabi sa atin dito. Kaya nga, sinasabi yung ang titingnan daw yung bagong ginawa ng Panginoon. Yan. Di ba? So, Bagong yan. ginawa. So, yun. Kaya napakahalaga nung tinitingnan natin yung bago at nililimot din yung dati. Diba? Lalo na kapag kaya na ay mga kapalpakan natin. Kasi sabi mo nga kanina, di ba? Move on. Kapag napapako ka doon sa nakalipas, ikaw rin naman nagpapahirap sa sarili mo. Yung progress mo, Father, bill individual, hindi ka makausad-usad kasi laging na lang hindi ka nga nakaharap sa hinaharap dahil hinaharap mo yung nakalipas pa So hindi ka talaga makakapag-progress Para lang yan yung maakit na hagdan. Nasubukan mo na ba yan? Yung akit ka doon sa hagdan na pag ganon. Hindi yung hagdan lang na kagaya na sa building. Di ba? Lalo na yung hagdan kawayan. Pag lagi ka nakatingin sa baba, malulula ka lang. Hindi ka makakadiretso. Tama. Pero pag doon ka tumingin sa pupuntahan mo, hindi mo napapansin, malayo na pala yun, naiangat mo. Yes. Kaya dapat lagi lang tayo doon sa present at sa hinaharap. Yung nakalipas, basehan na lang yun para hindi na maulit. Tama. Hindi na pinag-uusapan yun para hindi na pinagdidiskusyonan. Tama. No, so kaya meron pa tayong ibang titingnan diyan, no? Sabi naman to ni Apostol San Pablo. No? Pablo. May sinabi siya doon sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, no? At babasahin po sa atin 13 hanggang 14 na talata ng 3 kabanata. Babasahin po ulit sa atin ni Brother Dale. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Diba? Si San Pablo mismo din nagsabi, yung sinabi natin. Na ano? Nang tinitingnan nakalipas. Oo naman kasi
Lalo sa San Pablo kasi may pangit siyang lipas eh, di ba? Tama. So alam natin yan na siya ay umusig dati ng mga Kristiyano. Isipin mo naman kapag kayo nang lagi niyang titingnan, napapako na siya daw, wala na siya magagawang iba. Yes. Di ba? Kasi lagi niya isipin hindi ako po pwede rito. Nakakaya na nga kay Lord yung ginawa ko. Kapal ko naman. Di ba? Kaya sabi niya magpunyagi, ibig sabihin magsikap na O gawin. magsikap na lang. Doon sa yung bago, yung sayon, ano yung kaya nating gawin. Tama. Di ba? So, ganun po lagi. No? Hindi po nagiging madali para sa atin na basta na lang ano yung tawag doon? Umabante, yung tawag natin, di ba? Yung mas maiba yung ating maumunlad doon sa ating gawa, doon sa ating paglalakbay. Hindi natin yung magagawa kapag ka napapapako tayo doon sa nakalipas. Amen. Yung nakalipas na yon, kaya dapat nating ilagay sa likod natin, no? Baon sa limot. Ibaon sa limot. Ganda Tita na Remy, pagkakagamit galing magbaon. baon eh. Tita Remy, Oo, madalas totoo nga eh. magbaon. Usapang libingan na. Malapit na kasi undas. At si Tita Remy talagang 6 feet under the ground kung lumimot. Di ba? Talaga lang? Yun yung lalim ng di ba? Oo. Ng hukay. Hindi, marami raw sa nililibing niya. Nicho. Nicho. Kaya matindi. Sinusunog pa niya. Oo. Diba? Para wala na maging bakas. Oo. May paglalagyan nga pagka sinunog ka ni Tita Rem. By the way, shout out kay Norland Landicho, kay Malu Ato, Vicenta Gallardo. Ito, binati ni Fari nanonood. Elaika Jimenez at sa mami niya. Good evening, Luella Barranco. Roberto Ignacio, Marco Joseco, Miguel Santiago. Good evening din kay Lourdes Bacus, Chris Nunag, at kay Maria Morano. Yan. Ikaw, Walter, baka may babatiin ka. Bago natin ituloy ang paglimot. Siyempre, babatiin ko naman ngayon yung aking ate. Bagamat pwede ko pa rin batiin sa susunod. Pero malapit na yung birthday niya eh. Birthday niya sa Wednesday. Kaya pinabati ko na siya ngayon. Parang pinapalala mo, maghahanda ka sa Wednesday, ha? Yung pinahalata mo naman. Parang yun ang gusto mo sabihin, maghanda ka na ate, ha? Kung pwede rin naman kasi baka makalimutan. Uy, tandaan nyo, baka mag-recording tayo doon sa Wednesday, ha? Mga seminarista. Happy birthday, ate. Yan. So, paglimot, Padre, sa San Pablo pala, ayaw din niyang binabalikan yung nakaraan. Oo naman. No? So, pero meron pang isa na maganda mabigyan din natin ng pansin to eh. No? Meron pang isa na paglimot na nangyari, marami. Ito yung dahilan ng iba kaya ayaw talagang mamatay. Marami mga ayaw mamatay, di ba? Ikaw ba gusto mo? Ayoko pa po. Ayaw mo. Alam ko namang dating lang, kaya ayoko pa po. Di ba? Saka matagal ka ng, paulit-ulit ka na namamatay eh. Anong ibig mo sabihin? Pagka nakita mo si Mayor, lagi patay ka na naman. By the way, good evening kay Alina Castro watching Makati City. Ganun din kay Virginia Monson. Hello, good evening po sa inyong lahat. Good evening. Yan, sige Padre, ano bang babasahin natin kasunod? Babasahin natin susunod ay mula naman sa aklat ng mangangaral. Pamilyar ka ba doon? Oo naman. Sa aklat ng mangangaral, babasahin natin 10 talata ng 8 kabanata. Babasahin po sa atin, Sister Remy. Samantala nakita ko ang mga tampalasa na sinasamahan sa kanilang bibig, buhat sa dakong banal at pinararangalan dahil sa kanilang mga gawa. Ito man ay walang kabuluhan. Di ba? Minsan sasabihin mo, gusto mo yung ano yung tawag dito? Yung ikaw ay naaalala dahil sa mga ginagawa mo. Pero lahat na yan, pag namatay, wala rin kabuluhan yan. Wala, nakakalimutan ka ng lahat. Basta namatay ka na. Yung iba, akala nila pagka nagtayo sila maraming monumento, maala sila. Susunod tatanungin lang, sino ba yun? Ano ba ginawa yan? Yun lang. Yun lang, naglagay pa monumento.
So, pinantayo na lang niya ng bahay yung ginawa Oo, niya. kaya makita natin hindi talaga yon na katiyakan. Nga ba yung Ano yun? pinag-usapan ninyo? Nakatapat pa talaga yung kamatayan sa kanya. Ayan. Anyway, so basahin din po natin yung kasunod, ikalimang tata ng ikasiyam na kabanata. Sapagkat nababatid ng mga buhay na namamatay sila, ngunit walang nalalaman ang mga patay at di makatatanggap ng gantimpala. Palibhasa ay napawi na ang kanilang alaala. Yan ang masama. Maliwanag yan. Napawi na yung alaala. Ayan. Nabubura tayong lahat. No? Isipin nyo nga, sa dinami-dami ng nagawa ng isang tao, Mhm. no? Sa dinami-dami halimbawa na nagawa ni Father Jojo, ako na lang kasi baka sabihin nila ba't nila kami pinapatay? Hindi ako na lang, no? Di ba minsan ganyan? Tapos, pagka ikaw namatay, ang matitira lang naman sa lapida mo yung pangalan mo tsaka yung kung kailan ka isinilang at kung kailan ka Kailan ka namatay. namatay? Yung nagawa mo, Wala yung yun. pagitan ng isinilang at kung kailan ka namatay, na nakalagay lang doon sa maikling guhit. Diba? Kasi kulang na lang sabihin, from 1978 to 2025, kunyari, yun sa akin, kung ngayon, di ba? Yun lang, dash. Yun nandun na yung kabuuan ng ginawa mo. Yun lang dash na yun. Oo, tapos yun napakarami mong ginawa, pero yun lang natira doon. Huwag na nating asamin yan. Kaya dapat, habang buhay, gumagawa ka na ng ganda. Oo, hindi rin para alalahanin. Yes. No? Kasi gumagawa tayo ng kabutihan, hindi naman para maalala. Gumagawa tayo ng kabutihan kasi alam natin yun yung tamang gawin. Mhm. No? Na hindi man tayo maalala ng iba, alam natin na kapag ambag tayo sa buhay ng ibang tao. Pero Pater, bakit Mm-mm. sa buhay ng tao, Mm-mm. kahit anong daming ganda ng ginawa mo, makagawa ka lang isang mali, yun lang matatandaan nila. Diba? Yun ang hindi makalimot-limot. Yun nga yung sinabi kanina, pag hindi maganda, dapat limutin na, sabi ni San Pablo. Pero yun pa talaga yung hindi nalilimutan. Actually, marriage counseling po yata ito eh. So mga marami po nakaka-relate kay Kuya Pete. Shout out po sa Hindi naman sa marriage counseling to. Ay, hindi ba? Hindi. Nakala ko naman kasi may pinaghuhugutan ka sa Wala. sinasabi. Sa akin lang, ito ay, yun kasi yung palaging nating nakikita. Siguro bilang tao na din, yun lang yung mas naiiwan sa atin. Mm-mm. Yung kung ano yung hindi magandang nagawa natin, yun lang maaalala nung taong ginawan mo ng napakadamuti. Kaya hindi pa lagi nga binibigay sa ating halimbawa yung isang puting-puting papel. Di ba? Tapos nalagyan mo lang ng isang tuldok. Ang napansin yung tuldok. Yes. Diba? Siguro part na talaga ng ano yun. Kaya siguro tayo laging pinapaalalahanan ng verbum, Father. Na sa mga ganung bagay na katulad nito, dapat limutin na yung mga tuldok na itim na yun doon sa puting papel. Mm-hmm. Kasi hindi yun ang mas mahalaga eh. Mas malang puti eh. Mm-hmm. Ang maalala mo lang yung maliit na tuldok na itim, di ba? Mm-hmm. Kaya dapat ang mas inaalala, yung magagandang Baka naman nunal yun sabi, cute ka talaga dyan sa nanal mong yan. Ganun ba yun? Ewan ko. But anyway, batiin ko na magandang hapon dahil nanonood yung inaanak mo, Father, si Ate Mary Jane Molino. Asawa niyang si Kuya Roger. Roma. Ganun din kay Shelito David. Ayan. At, in fairness, nung hindi ibinato sa akin yung lata, Father. Anong ginawa? Binato sa akin para buksan ko. Wow. Kaya Ate Dolor, maraming salamat sa lata ng tono. Hindi siya ibinato sa akin para ako isaktan. Binato para pabuksan. Wow. Diba? Hindi ba yun nabigay sa iyo yung parang madaling buksan? Yung easy open ka. Easy open. Hindi ba ganun? Hindi, yun nga po ang binigay. Kaya ako na lang nagbukas. Kasi baka masira yung nails niya eh. Wow. At good evening din kay Sister LB Socorro Santos. Hello po, Sister LB. Ganun din kay Shelito Shirley David. Magandang gabi, Father Jojo, Kuya Pip, at sa inyo lahat. Ganun din kay Juan Alvarez at kay
Emerenciana Carpio. Uy, si Semering sa baka-bakahan yan dito sa amin sa Oh, parish. hello po. Oh, yan. Po. Sige. Ang dami na natin. O yan, Father, nandyan na. Ayan na. Nandiyan ka, Mayor, kumusta? Narinig ba yung mga comment ko? Buti na lang, hindi niya narinig. Ay, hindi, babalikan niya yan kasi sinabi ko ngayon eh. Good evening kay Virginia Monson. Uy, si Sir Virgie, hello po. Po, good evening. At ganun din kay ito. Dan Kambali, yun si Dan Kambali. Niya, good evening. Ayan. So, Father, si San Pablo na mismo nagsabi imutan mo na yan. Mm-mm. Huwag mo nang binabalik-balikan. Yes. Di ba? Kaya maganda yan. Di ba? Tama rin naman kasi talaga yon. Lalo na kapag merong ganito, Merong ganyan. Ano yan? yung susunod natin na maririnig na merong binabanggit sa atin mula naman sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. No? Meron siyang binanggit sa atin doon sa ikasiyam na talata ng unang kabanata ng kanyang sulat. Babasahin si Sister Cora. Kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakita. At nakalimot na, nilinis na kayo ng inyong mga kasalanan. O, di ba? So, binabanggit sa atin dyan yun na ayan wala nang katangian nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang kasalanan. Kasi, alam niyo yon, minsan, tayo, pinatawad na nga. Ayaw pa nating kalimutan. Baligtad yun doon sa kanina eh. Yung kanina, pinag-uusapan natin, parang ang gusto ko sabihin, di ba, yung meron kang nagawa, pero hindi malimutan ng ibang tao. Oo. Ito naman, may nagawa ka, pinatawad ka ng iba, hindi mo na malimutan. Sa sarili naman. Oy, sarili mo ngayon. Kasi sabi sa atin, mistulad na nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang kasalanan, tayo hindi makamove on. No? Minsan, yung ibang taong pumipigil sa atin para umusad, pero minsan tayo mismo pumipigil. Maraming ganyan. Bawa, mangungumpisal. Sasabihin, pasensya na kasi ganito po, no? O kaya, kung kinukumpisal, minsan niya may intro pa eh. Ano daw? Ito po ilang ulit ko na rin pong nakumpisal eh. Doon pa lang, maliwanag agad. Nakumpisal nyo na pala. Diba? Pag nakumpisal na, hindi na kukumpisalin ulit. Kasi parang ikaw na mismo yung nagsasabi na hindi ka ba naniniwala na pinatawad ka ng Diyos? Diba? Kasi kung pinatawad ka ng Diyos, naniniwala ka ron, hindi mo na ihingi uli ng tawad ngayon. Kasi parang sa ano lang yan, sa gamot. Diba? May sakit ka. Alam mo naman pala na makagagaling na yung binigay sa inong unang doktor. Diba? Hindi ko uli pa. magpapagamot. Oo. Diba? Pag naniniwala ka ron, hindi ka na uulit. Tama. Diba? Kaya nga, ang sabi nga nung marami, at yun minsan nababanggit ko rin sa ibang tao, pinatawad ka na ng Diyos kulang na lang patawarin mo yung sarili mo. Amen. No? Minsan, mas mataas pa tayo doon sa ginagawang pagpapatawad ng Diyos. Napatawad na nga tayo, pero tayo hindi natin mapatawad sa natin. Meron po talaga kasi ganung mga pagkakataon, lalo't lalo na siguro kung guilty ako, o ang isang tao, halimbawa ako, guilty ako, may tendency talaga na dahil hindi mo malimutan yung nagawa kong pagkakamali na yun, minsan hindi ka rin hindi ka rin natutulungan nun para mag-move forward. Yes. Wala naman po sinasabi na limutin na hindi mo talaga. Kasi sa katunayan po, hindi naman talaga natin malilimot yun eh. Yes. Bahagi na yun na nangyari sa atin. Bahagi na yun ng kasaysayan ng sarili natin. Tama. Pero, ang sinasabi, huwag kang papapo doon. No? Okay, yung sinabi natin, huwag mo nang balik-balikan. Oo, kasi alam nyo, kumbaga sa naglalakad dyan, kung babalik-balikan mo, hindi ka talaga makakalayo. Hindi ka makakalayo. Diba? Pero ikalawa pa, no, gusto sabihin sa atin kasi ron, parang kay San Pablo. San Pablo, binabalikan din niya yon. Kasi
Sa ibang sulat niya, sinasabi niya, sa lahat nga ng mga apostol, ako'y kayo yung pinakamaliit. No? Hindi naman sa height yung pinagsinasabi niya eh. Ang sinasabi niya, kasi ako, kung sila lahat tinawag ng Panginoon, na wala naman sila o makasalanan man, pero hindi naman siguro kagaya ko na inusig ko Ang bigat yung ng mga kasalanan sumusunod niya. sa kanya. Di ba? Kaya doon pa lang sinasabi niya na hindi niya nakalimutan yung ginawa niya. Pero Father, Pero yun, ang ginawa niya, ginamit niya para mas magpursige. yun yung sasabihin ko. At saka, para pursige palalo. At bukod doon, maturo din niya doon Oo. sa iba na walang, Ah, kung ang Diyos nga, napatawad na ako eh. Yung sarili ko pa, hindi ko mapapatawad. At Di ang ba? gagawin niya sa buo niyang buhay ay ang bumawi ng Yes. bumawi. Naalala niya pero para bawian. Mm. Oo, Oo, para gumawa ng buti. Oo. para palitan yung ano man yun. Eh, Di sa ba? dami ba naman ng kanyang sinupil na talagang Oo, di ba? Sabi niya, talagang sabihin yun, guilty dahil sa ginawa kong pag-uusig sa mga Kristiyano dati, yung iba nawala ng loob na sumunod kay Kristo. Mm. Pero sa ginagawa ko naman ngayon, nakita nyo naman, siguro naman kung ilan yung mga nagdalawang isip na sumunod dati, mas marami naman yung naakay ko ngayon. Di ba? Kaya kung hindi siguro mas marami, quits man lang. Yes. Di ba? Para makalimutan na yun dati. Yan. By the way, Father, yung asawa ni Sister Gina, si Brother Rupert Bautista, sabi na, Mhm. good evening mga ka-Verbum. At bumabati siya ng happy 69th founding anniversary sa Knights of Columbus Council 4267 ng Santa Clara de Montepalco Parish. So, wala Wow. talaga, maluwag talaga oras nila ngayon. Wala silang trabaho ngayon doon, Tita Remy, ha? Nagsumbong eh. Ayan, good evening po ulit sa mga taga Veronica dyan sa Yung gusto lang nila sabihin, hindi po namin kinakalimutan. Yes. Hindi talaga nila nakakalimutan yan. Mhm. Baka nga lahat ng TV doon, piniplay nila doon sa chapel yung Verbum nga, doon tayo. Di ba? Pati nandun sana may Oo. puro. Kaya kung nanonood man po yung mga nandun din sa Burol, hello po. May kiramay. So, nakikiramay din po kami sa inyo. At thank you po kung napapanood nyo kami dyan sa Burol ng Iman sa Buhay. Oh, di ba? Di ba? Ang Verbum, hindi lang pang buhay pa, pang patay din. Siyempre. Kasi si Kristo nagbibigay ng mga salita ng Yeah. buhay na walang hanggan. Malay mo, habang nanonood tayo sa atin doon, bigla nating mabuhay yung nakahiga doon, di ba? Para ako kinakabahan dyan sa sinasabi. Takbuhan yung bigla. May stampede pa ron. Anyway. Dadami kapalit. Ayan. Ay, magandang gabi din po kay Lorna Sevillena. Magandang gabi. Oy, taga rito rin yan. So hello po sa iyo, Sister Lorna, sa Malibo, Matanda. Yan. Sige, Father, tuloy na natin. O sige, Tuluyan na tayo makalimot. grabe naman tuluyan. Kinakabahan ako sa iba. Oh. No? Tuluyan So, mo nang malimutan na hindi mo na ako lolokohin mula ngayon hanggang sa thank you, pinaalala mo. Kaya susundan ko na ulit. Sister Christy, hello po, good evening. Nanonood daw siya. Tsaka si Christy. Christy Fabro. Okay. Tsaka si Beth Opo. Carpio, Opo kasama sa niya si inyo. Patrick Raimundo, Glens Morada, at Mother Angie, nanonood din sa atin ngayon. Oy. Kasi. At kay Arlene Trinidad. Sige. Okay. So, tuloy po muna natin at titingin po tayo ngayon sa isa sa mga binanggit sa atin ni Jesus doon sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Meron po siyang tinuro sa atin 12 kabanata ng Ebanghelyo na ito at babasahin po natin ika-6 na talata. Ito po si Sister Jane. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman kahit isa sa kanila ay hindi pinabayaan ng Diyos. Ayan, di ba? Hindi pinabayaan, hindi kinalimutan ng Yes. Diyos. Di ba? So, ibig sabihin, kasi minsan tayo, pagka maliit lang naman na bagay, okay lang sa atin kahit mawala, okay lang sa atin kahit malimutan. Di ba minsan nga, sinasabi sa atin nalalaman mo yung halaga ng isang bagay pagka nawalan Di ba? Kasi nga, pagka hindi natin ganong pinahalagahan, madalas talaga nalilimutan natin. Parang yung bata sa binyag kanina, di ba?
Kasi mas mahalaga yung mas mahalaga yung kandila, yung Oo, handa, mga di ba? ninong at ninang. Mm. Nakalimutan yung bibili. Pero Mayor, may papaalala ako sa'yo. Medyo paminsan-minsan tatanungin mo rin sa kanya kano pangalan mo ha. Kasi naalala ko, meron ding maglolo. Maglolo naman. Oo, maglolo. Oh. Tuwang-tuwa yung apo doon sa kanyang lolo. Hmm. Kasi kapag ka tinatawag yung kanyang asawa, yung lola bale, Hmm. no, ang lagi ng tawag sweetie. Isipin mo naman medyo, alam mo yun, baka senior citizen na nga. Tapos ang tawagan, sweetie. Sweetie. Sabi tuloy nitong apo, alam mo yung lolo ako'y hangang-hanga sa inyo. Isipin nyo Oh. kahit na ganyan na po yung edad ninyo napaka-sweet nyo pa. Sweetie nga pangalan. Ano sabihin mo, maasim yun. Di ba? Sabi nung lolo sa apo, apo, Oh. secret lang natin to. Ano yung love? Oo. Ang totoo niyan, hindi ko na kasi matandaan yung pangalan ng lolo. Yeah, sweetie na lang. Oo. Baka mamaya, Mayor, makakalimutan ng pangalan mo, ano? Sweet. Ay, naku. Parang okay. Makamumpun dun na. Ayan. Buti na lang, Ano? madali lang tandaan yung tawag ko kay Trisha. Mm. Si Sisa. Hindi pa rin yun ang pangalan niya. Yun ang tawag ko, Sisa. Pag tanong Sisa. Bukod sa Mayor Sisa. Mayor Sisa. Baliw daw yun. Ba't yung pa mo sinabi? Teka, makakauwi dito. Si Sisa. Ayan. Tanay mo na nga baka sakaling malimutan baka sakaling malimutan. Trisha, alahanin mo yung ano ha? Di ba't nagbabasa ka naman ng kasaysayan? Alalahanin mo, yun ang nanay ni Crispin at Basilio. At tingnan mo na lang kung ano. Mabuti siyang nanay. Hinanap niya yung mga anak niya eh. Pero hindi siya ganoon natapos sa kwento. Si Sisa. Tawa ko sa Pero hindi po yun kung bakit. Gumaganti lang. Hindi kaya. Gumaganti sa'yo. Kaya hindi yun ang dahilan kung ba't Sisa. Pero yun lang yung tawag ko. Sisa. Malamig pa nga. Sisa. Galit sisa. Ay, naku. Malalaman tuloy kung bakit Sisa. Sige na nga pa. Baka sakaling malimutan pa niya. Ano ba Hindi, susunod? pero yun nga, yun. Nasasabi natin. Minsan, kapag hindi natin ganong napapahalagahan ng ibang bagay, ang pinapaalala sa atin ng Panginoon, kahit daw ang pakiramdam natin, hindi tayo ganong kahalaga. No? Huwag nating isipin yun kasi nga, ang sabi nga sa atin, yun nga ikang ibon. Ibon. Halagang halaga. Sino ba nang papumansin? Diba? Sino ba nagpakain dyan? Sino ba nakaalala? Ano? Wala. Pero hindi kinalilimutan ng Panginoon. No? Laging naiisip, ito kayang mga ibon na to, kumain na. Kaya nga maganda rin paalala yan sa ating lahat, no? Mm-mm. Kasi minsan dumarating din sa buhay natin, sabi mo, pinabayaan na yata ako ni Lord, nakalimutan na yata niya ako. Yan nga, sabi mo, ibon na hindi ganun kalaki ang halaga, hindi nakakalimutan ni Lord, tayo pa. Oo nga. Diba? Totoo yan. Pero naalala ko na naman. Ano na naman ang naalala mo, Father? Hindi naalala ko yung iba. Sabi, sila raw ay nagbebenta. Nagbebenta. Oo, akala ko naman kung ano, lipstick at ano raw, ibon. Ibon na hindi raw. Father Abel. Ibon na ang sabi.
Nagbebenta ka ng ibon. Anong ibon po yan? Lipstick. Ibon. Ayan. Avon, baka naman. Meron pa po bang Avon? Baka naman, Avon, ha? Baka naman mas sponsoran nyo kami. Na-advertise kayo dito sa program. Pwede rin kong pang ano yan, paminto kung bibigyan nyo ako. Diba? Aben. Aben. Ibon. O sige, Father, ano nang ibon yan? Ano nang ibon mo ngayon dyan? Naku po, Panginoon. Sige. Tingnan po natin yung susunod. No? Yan. Susunod. Meron pong binabanggit uli sa atin si Propeta Isaias. Okay. At may sinasabi po siya sa atin sa ika-10 talata ng ika-17 kabanata ng kanyang aklat. Yan. Babasahin po sa atin is Sister Eda. Ilalimutan ninyo ang Diyos na nagligtas sa inyo at hindi na ninyo naalala ang bato na inyong kanlungan. Sa halip, gumawa kayo ng mga sagradong hardin na itidalaga ninyo upang sambahin ang isang Diyos-Diyosan. Diba? Dito ang sinasabi sa atin, yung nakalulungkot na katotohanan, ang Diyos ang ating kinalilimutan. No? Nagagawa nating maalala yung lahat, tandaan, wag silang kalimutan. Pero ang nakakalimutan natin ang Diyos mismo. Yes. Siya yung maraming ginawa para sa atin, pero siya yung nalilimutan natin. Yes. Isang malungkot na katotohanan. Malungkot talaga, Father. At kadalasan, naaalala lang natin si Lord pag may problema na tayo. Ngayon, pag wala tayong problema, hindi din natin siya naaalala pasalamatan o ano. Eh, parang nature naging nature na natin na puro lang tayo hingi. Kay Lord, hindi lang tayo nagte-thank you, puro tayo hingi. Kaya pag walang problema, hindi mo nakakalimutan mo si Lord. Oo. Yun nga Kaya itong si Propeta Isaias hindi minsan binanggit yan sa atin. Meron pa ito, medyo mahaba-habang babasahin pero hindi ko po talaga pinutol to para lang po medyo mas tumimo sa atin yung nilalaman. At ito po yung sinasabi sa atin doon sa parehong aklat ni Propeta Isaias, doon sa ika-13 hanggang ika-23 talata ng ika-51 kabanata. 10 talata yan. Yan. Babasahin po ni Doktora sa atin. Bakit mo nilimot itong Panginoon na lumikha sa iyo? Siya na nagladlad itong palangitan sa likha ng mundo. Bakit sa paghapon palagi kang takot sa nang aalipin? Dahil ba sa sila ay galit sa iyo o gusto kang lipulin? Ang galit nila ay huwag mong pansinin. Di na magtatagal at ang ay palalayain. Mabubuhay sila ng matagal at hindi magkukulang sa pagkain. Ako ang Panginoon mong isa iyo ay lumala. Aking hinahalo ang pusod ng dagat kaya umiingay. Dakilang Panginoon ang aking pangalan. Itunuro ko na upang malaman mo ang aking salita. At sa aking palad kita kinalinga. Ako ang nagladlad nitong kalangitan, pati bayan ng buong daigdig. Ako ang naglagay. Sabi ko sa Jerusalem, ikaw ang bayan ko na aking hinirang. Ikaw ay gumising, gising Jerusalem. Ikaw ay magbangon. Ikaw na rin sa saro ng puot ng Diyos ay umiinom. Inubos mo hanggang sa masaid ang laman yon. Kaya ikaw ay susuray-suray ngayon. Sa mga anak mo ay wala kahit isang sa iyo ay nag-akay. Matapos palakihin, hindi ka man lang hinawakan sa kamay. 2 sakuna ang dumating sa iyo. Hinasak ng digmaan ang iyong lupain at nakagutom ang mga tao. Wala isa mang dumamay sa iyo. Lupay-pay na handusay sa lansangan ang mga tao. Tulad nila ay usang nahuli sa bitag ng mga ngaso. Nadarama nila ang tindi ng puot ng Diyos. Ako'y inyong dinggin. Kayong lupasay na sa matinding hirap at waray na lasing. Gayong di umiinom kapatakmang alak. Ganito ang sabi ng inyong Panginoon. Ang Panginoong Diyos ang inyong sanggalang at tagapagtanggol. Alisin ko na ang saro ng
na nakakalimot sa Panginoon na nabanggit nga sa atin dito para tayong yung nararamdaman natin yung sinabi mo yung parang sabi mo kanina, 'di ba, pagka may problema Nakalimutan natin. wala. 'Di ba? So binabanggit naman sa atin dito, parang pagka nalimutan natin ng Panginoon, ang dating nagagalit siya sa atin kapag meron tayong mga problema. 'Di ba? Akala natin kasi, Father, yung mga problema, yun yung ginagawang parang ang counterpart by parusa. Kasi, kinalimutan mo kasi ako kaya ano. Pero hindi po yun. Minsan yung mga problema, yun yung pangkanti ni Lord para ipaalala, huy, dito ako. Nakakalimutan mo na ako. Di ba? Hindi siya parusa, kundi para nga sa akin, yun ay paalala. Kaya nga, lately, Father, or at least within this year, natutunan ko na pag nagdadasal, ipinagpapasalamat ko pati yung aming hardships, yung problems na yan, yung difficulty sa buhay. Kasi doon ko lalong mas nararamdaman na si Lord yung yung talaga lang kailangan namin. Siya lang. Kaya yung thankful ako pag may problema, ganyan. Hindi gusto mo marami. Hindi, mabait naman Thankful ka Hindi, thankful nga ako pero pwede naman yung bawasan. Huwag naman yung dagdagan. Anyway, by the way, segue lang po, congratulations, sa Domino's for parang sabi ni Direk Alan, yun daw in-depth, yung isa sa nila sa mga programa. Ang Domino's S po ay isa sa mga kauna-unahang nagpumilit na tayo pinilit tayo ng Domino's S na nag-push sa atin. Nag-push sa atin na kaya tayo nagtagal din ng ganito. Yes. Kaya congratulations po sa mga nasa likod ng Domino's S. Siyempre kay Miss sa aming principal ni Tito Alan, si Miss Margo Salcedo. Hello po. At congratulations sa buong team ng Domino's S for winning an award sa Catholic Mass Media Award. Diba? So, ayan. Ang galing, no? So, pero balik tayo dito, no? Sinasabi sa atin kung paano yun daw, Panginoon, na lumikha pa ng lahat. Kanina, sinasabi natin yung ibon baliktad. Yes. Walang halaga. Akala natin, nalilimot ng Diyos. Hindi. Pero sinasabi naman sa atin ngayon, ang Diyos, siya na nga yung pinaka-qualified sa lahat. Diba? Qualified, siya na nga ang lumikha, nagladlad ng kalangit at lumikha ng mundo. Siya na nga yung gumawa ng lahat. Siya pa yung nakalimutan. Diba? Oh. So, doon pa lang makikita natin kung paano medyo, diba? Out of line tayo doon. Yes. Medyo foul yun. Siya na nagbigay sa atin ng lahat tapos siya pa yung out of the picture. Diba? So, dapat inaayos natin yung pagtingin na yan doon sa ika-100 at ika-19 na kabanata ng Aklat ng Mga Awit. No? At babasahin po sa atin ni Ma'am Jo ang ika-6 na talata. Hindi ko mararanasan itong kahihiyan kung susundin tapat ang iyong kausay. Yun. Yan. Hindi mararanasan ng kahihiyan kung hindi ko kakalimutan ang iyong. Yan. Ganun yung ibig sabihin sa atin nun, no? Yes. Kung gayon ang kanyang gagawin, no? So, kadalasan naman kasi talaga, pagka pinag-uusapan natin ay paglimot o pagtanda, hindi naman talaga natin pinag-uusapan yung memory lang . Pinag-uusapan din natin kung ginagawa. 'Di ba? Parang kung titingnan natin 'yon, minsan kapag tayo ay nagsasabi doon sa isang tao na itinuruan mo na ng tinuruan, ang sasabihin ano tawag doon? Sasabihin, kinalimutan mo na naman kasi. Ang totoo, hindi naman kinalimutan, hindi lang nagawa. 'Di ba? Kasi nasanay
nasanay na siya na iba yung gawin niya dati eh. Di ba? Hindi niya nakalimutan, kaya lang nag-automatic yung kamay. O halimbawa, depende kung ano yung pinag-uusapan natin, di ba? So, kasi doon na nasanay dati. Yes. No? O kaya, talagang yun sa isang taong nagbabagong buhay, hindi pa naman kasi agaran yun. Di ba? Hindi kinalimutan, kundi hindi pa lang ganun kadaling ayusin. Kasi hindi pa siya sanay eh. Oo. Kumbaga parang sa kanya bago pa lang to. Mm-mm. So bigyan natin ng time, no, para masanay siya doon sa bagong gagawin niya. Hindi niya nakakalimutan, kaya lang hindi lang siya sanay. Yeah. Tama yun, no? Kaya ikaw dapat nagsasanay ka ha. Mahirap kasi yung Nagsasanay na ano po. nagsasanay ka na dapat lagi kang mayor sa buhay mo. Diba? Na ikaw ay mamamayan sa inyong tahanan. Yes. Kaya sa susunod na election, Mayor Sisa ulit. Oo. At hindi ka magpapalit ng mayor. Na hindi po pwedeng kakalabanin mo siya at ikaw yung susunod na mayor. Wala po dito sa pamamalakad niya sa bayan. Hindi pwede. Diba? Mahirap yan. Diba? Kaya nga, good evening din kay Sister Christy Vicente. Hello po, nanonood sa atin. Maria Mercedes Caballero. May tanong eh. Ewan, Mayor, mamaya mo na lang itanong kay Father kung ano yung pinapaulit mo. Kung pinapaulit, hindi ko rin alam. Pero mamaya mo po eh. Or gusto mo, i-message mo yung mga bumati sa'yo ng happy anniversary. Malamang sila may sasabihin sa'yo. Shout out kay Kit Lay, na Beth Semanya, Rick Manipis, at kay Alina Castro. Yan. Oh. Ay, yung mga taga Makati po, tita. Oo, yung pinakastor. Oh, merong sinasabi sa atin si Donya. O nga, ito nga, sabi ni Donya Melma. Ito yung kanina, sabi niya, kagaya ng napakatagal ko nang hiniling sa Panginoon, na slowly but surely nahikayat daw niya si bro husband niya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wow, thank you po, sister. Amen. So kung siya si Donya, May Don na. may Don na tayo. Si Don. Si Don. Oo. Si Don brother husband, tsaka asawa ni Donya Opel. Yeah. Ayan. Diba? Pero alam mo, Kuya Pip, sa mga kaberbong, itong kahuli-hulihan siguro pag pinag-usapan natin ay paglimot, yun yung isang lagi nating Nalilimutan? hindi, yun yung lagi nga natin natatandaan na may kaugnayan sa paglimot. Yan. Lagi ko natatandaan yung tungkol sa paglimot. Tungkol sa paglimot. At ito ay babalik tayo. Itong araw na ito panalo si Propeta Isaiah sa dalas natin siyang banggitin. No? So, prophet of the day. No? Mga quote of the day natin yan. Si Propeta Isaiah may binabanggit uli sa atin. Kaya maintindihan niyo po mamaya doon sa pagbinasa na sa atin kung bakit sabi ko ito yung pinakamadalas nating naalala tungkol sa paglimot. Kakanta po si Brother P. Pagkaraan. No, ikaapat Hindi na kayo may hawak ng mic eh. Hindi siya na pakantahin natin. o ikaapat-tapot siyam na kabanata ng aklat ni Propeta Isaiah, si 15 talata po sa Aida. Awit. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak. Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal. Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. O yan, di ba? Hindi rin. Yan, Father, yung kanta na hindi malilimutan ni Tita Remy. Palagi tumutugtog ni Tita Remy yan eh. Ayan na. Di siya na siguro kakanta. Ay. Ayan. Shout out na nga na, Father, ang sumulat niya ay si Father Manoling Francisco. Yes. At yung kantang tinutukoy mo ay yung Hindi kita malilimutan. Di ba? So, kaya dito pinapakita sa atin, yung kanta na yon nagpapaalala sa atin na hindi tayo malilimutan. Di ba? Yes. Hindi talaga tayo malilimutan nito. At ang binabanggit sa atin doon ay yung pinag-uusapan sa atin kung yung ibon hindi malilimutan, lalo na ang tao. No? Pero ang gustong gamiting batayan ng Panginoon
ng pagsasalarawan, ng hindi niya paglimot, ay yung hindi paglimot ng Ng ina nanay o ng ina. sa kanyang anak. Yes. Diba? Kasi napaka-imposible na yun yata para sa ating karanasan. No? Na malimutan ng ina yung anak kasi sa kanya galing. Mhm. Kasi, di ba, hindi naman inaano yung sa mga ama no ng tahanan. Kaya lang, di ba, totoo naman hindi naman magkakaroon ng bata kapag walang tatay at nanay. Pero, alam naman natin na nagdala nun sa sinapupunan na yung nanay ng 9 na buwan. Diba? At yung pagdadala niya na yon, hindi talaga madaling kalimutan yun kahit ano gawin natin. Yes. Totoo Diba? yan. Tapos isipin mo pa, ano ba ang unang kinain ng anak? 'Di ba? Sa kanya pa rin galing. Mula sa sinapupunan hanggang sa mga unang buwan ng pagsilang, dapat nga mga taon pa, o unang mga taon. Hindi ba galing din sa nanay? Tama po. No? Kaya makita natin hindi talaga yung ganun kadaling kalimutan ng ina. Yung kanyang anak. Mm-mm. So ganun yung ginawang pagsasalarawan ni Propeta Isaias doon sa pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Na kaya hindi tayo malilimutan. Kung yun nga raw nagawa ng nanay sa anak, hindi pa Diyos yun ha. Ganun lalo yung pagmamahal ng Diyos sa ating lahat bilang kanyang mga anak. At mga ka-verbum, yung mga anak dyan na nanonood sa ating mga ka-verbum, yun ay pagsasalarawan. Pero yun ay totoo. No? Hindi talaga malilimutan ng nanay ang kanilang anak. Mhm. Totoo Kaya yan. huwag nyo rin kalilimutan ang inyong mga nanay. Mhm. Di ba? Kalimutan niya yung tatay niya, okay lang. Yung nanay niya, huwag nyo kalimutan. Parang ganda naman ng iyong message. Ha? Ganun talaga yun. Di ba? Kasi, di ba, unang iaabot ng nurse o ng midwife sa nanay. Tatanggap kagad ng nanay. Pag ito na yung anak mo. Sabi ng nanay sa, hindi ko anak yan. O gano'n, di ba? Kanino yan? O gano'n. May mga gano'n Oo. Di ba? Kaya mauna talaga yung nanay. Di ba? Kaya kahit yung nanay, talagang yun ang number 1 fan ng anak. Tama. Number 1 supporter. Kaya kayo mga anak, naku, huwag niyong kalilimutan yan. Kalimutan niyo na yung tatay niyo, yung nanay niyo lang, huwag. Ayan. Sige nga. Baka naman. Oo, tanungin nga natin. Tanungin natin ang ating mga seminarista, seminarians housemates. natin. Mhm. Ano ang Ano- inyong babuunin? Akala ko ano yung hindi nyo nalimutan. Ayan, pwede rin. Ano ang hindi ninyo nalimutan? Ayan. Bukod kay Mayor Sisa. Ano hindi nyo nalimutan sa gabi ito, brother? Muli po, magandang gabi sa lahat. Siguro po ang aking may babaon pauwi sa pagtapos po ng ating Verbum Live. Maliban sa sinigang na hipon, ha? Nang malimutan na natin ang lahat, huwag lang natin malimutan ang pag-ibig ng Diyos o yung pagmamahal ng Diyos. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nagpaparaya sa dakilang pag-ibig at ang dakilang pag-ibig na iyon ay ang pag-ibig ng Diyos. Paparaya ang pag-ibig. Tandaan niyo po yan, ha? Nagpaparaya ang pag-ibig. Oh, yes. Shout out mo na rin yung mga friends mo, brother. Kaya Paalala mo yung mga babaunin mo dito. Yung mga sasama mo dito. una, shout out po sa community ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Reverend Father Rector Jaime Marquez, magandang gabi po. At sa aking classmates, grade 11, St. John Mary Vianney, meron na si Justin Repolo, Arvin Santos, and Zeke Garcia. And ang aking dalawang kuya, grade 12, sa Guadalupe rin po. Si Brother John Paul Yana at si Brother Gabriel Nixon, salamat din sa inyo. And shout out din po sa aking pamilya na nanonood din po. Yan lang. Brother, si Brother Daniel, baka may reflection babaunin. Nalimutan lang. Ay, nalimutan. Sa akin po, Dot, nagandahan po ako dun sa pinag-usapan natin kanina yung makakalimutan talaga ng tao. Yun, kasi limited nga tayo. Kahit anong gawin natin, kahit anong alala natin, makakalimutan natin. Pero, napakaganda lang na ang Diyos, kahit makalimot ka, magpapaalala. Yung kahit malimutan ka, siya, lalapit pa rin siya sa'yo. Yung kahit lumayo ka sa Kanya, lalapit siya sa'yo. Yung maghahanap. Ayun, napakaganda lang po sa akin na
siguro yun yung mababago yung pipilitin kong di malimutan. Ayun po. Sige, shout out ko na rin po yung syempre po yung nanay ko kasi pinag-uusapan kanina. So, baka sabihin, nakalimutan ko yung nanay ko. Shout out din po sa sa tatay ko, sa lolo ko and tita ko na nanonood ngayon sa bahay, ate at kuya ko. Shout out din po sa community ng San Carlos Seminary, sa mga kaklase ko na sana po nanonood. Ayun. At ayun po. Sa mga kaibigan ko nanonood, yun. Nood lang kayo guys. Salamat. Guys, thank you, Daniel. Ay, baka po sa ating housemates, may shoutout ba? Yung Pati tip kayo. para hindi makalimot. Alin? Yung Yung tip para hindi Ay, makalimutan. yung tip para hindi makalimot, doktora. Ayan. Demonstrate ko sa'yo kanina. Proven daw yan. O yan. Ma'am Jo, pakita mo nga sa kanila para makita. Para makita ni doktora kung tama yung gagawin mo bukas na umaga. Pakita mo nila yung Hindi ba? bagay daw. Kasi Ma'am Jo, maraming nag-aantay na sabi natin, bibigay natin yung tip para hindi makalimot. Kita po siya eh. Oo. Paano ba? Ma'am Jo, harap ka dito. Demo mo. May doktora, sabihin niyo na lang po, paano po ba yung paraan na proven? Yan. Science? Yes. Ano ba tawag doon? Ilabas niyo yung Ilawit ang dila. and then move it left and right. 10 to 20 times. Bahala. Sa umaga. Sa umaga lang. Pero morning pagkagising. O yan mga ka-verbal, narinig nyo at tip ni Doktora for tonight para hindi makalimot. Proven by science. Ilabas niyo po yung dila. Move it left to right. 10 to 20. 10 to 20 minutes. 10 to 20 times. May problema ako. Ano, Father? Paano kung pagising ko, makalimutan ko kung ano yung gagawin ko? Father, pinakamaganda. Gawin mo na ngayon para hindi mo makalimot ang buhay. Hindi, antip kasi dapat umaga. Maaga pa naman. Hindi ba yung maaga sa umaga? Anyway, tandaan po ninyo Ayun daw, ayun si Doktora. Yun. To. Effective daw. Yeah. Pinakamagandang gagawa niya palagay ko yung yung mga malakas magpautang. Para hindi ko makalimutan bukas sa umaga. Tsaka yun sa mga yung mga mag-aaral na mga estudyante natin, Yan. gagamit din kayo ng ng mga clue words, no? So yan ay proven yan sa akin. Lalo naman nag-aaral ng mga languages, kahit na dun sa minsan na dun sa question, meron kayong clue ron paano malalaman kung ano yung sagot. At isa pa, huwag niyong kakalimutan kaibiganin yung matatalinong katulad ni Father Pedro. Doon kayo tatabi pag exam para matulungan kayo. Hindi kayo makakopy. Yun nga lang, sa kanya hindi siya pero nagpapairam siya ng libro at ng notes. Yan. Father, yan, baka meron pang pahabol. Shout out, pahabol. Pero gusto ko yung tip na yun, Gusto ko yung tip na yun para hindi ka makakalimot. Ano yun? Hindi ka dinawali pa siya Okay, yun. So, sana po marami kayong napulot. Sa gabing ito, marami kayong napagnilayan. Lalo na yung tip ni Doktora, kalimutan. So, Father, baka pwede makahingi ng final prayer. Yan. Hindi natin kalilimutan yan. Yes. Sa ngalan ng Ama at ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala sa amin sa gabing ito, sa pagbibigay mo sa amin hindi lamang ng mga aral, kundi maging ng mga bagay na magbibigay sa amin ng kasiyahan. Maraming salamat din sa pagpapaalala sa amin na kami, tulad mo, ay hindi rin dapat nakalindi mo. Dahil ang alaalay pinagkaloob mo sa amin para makatulong sa aming buhay. Oo, may mga bagay na dapat kaming ibaon sa limot
Ngunit ang maraming o ang malaking bahagi ay dapat din naming dalhin upang ito ay makatulong sa aming pag-unlad at sa aming kabanalan. Naway matutunan din po namin, Panginoon, kung papaano ano ang kaibahan ng dalawang ito at kung papaano namin ito gagawin sa aming buhay. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Palain kayo na ating mapagmahal at butihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa ating housemates. Thank you. Sa ating mga seminarista, maraming salamat. Sa iyo, Father Jojo, thank you. At sa inyong mga nasa kaniking ng tahanan na kasama namin tonight, maraming salamat. Huwag po kayong makalilimot. Next week ha, kita-kita po muli tayo. Sabi nga namin dito sa Verbum, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Happy weekend po sa ating lahat. God bless and good night. Bye-bye. Yan.